Biyahe Balita, mayaman di lamang sa kasaysayan, kundi maging sa mga magagandang tanawin ang lalawigan ng Ilocos Norte. Kaya't nang bisitahin ito ng aming kasamahang si Julius Disamburon, kanyang inalam kung ano-ano ang mga dinarayo at mas patok sa naturang lalawigan. Halina't makipasyal sa balitang hatid ni Julius Disamburon. Naimbag nga aldaw mga manong. Yan ang bati sa iyo ng mga magagalang, mababait at nagagandahan at nagpopogi ang mga Ilocano. Sa makailang beses kong pagkakataong makakabiyahe sa aking itinuring na hometown, abay parang akong pupunta sa isang paraiso. Halina sa lalawigan ng Ilocos Norte. Matatagpuan ito sa hilagang kanlurang bahagi ng Pulo ng Luzon at ang hangganan nito sa silangan ay ang mga lalawigan ng Cagayan at Apayao. Sa gawing timog naman ay ang mga lalawigan ng Abra at Ilocos Sur. Nakaharap ang Ilocos Norte sa dagat Luzon sa kanluran at Kipot Luzon sa hilaga. Umalis kami ng alas 8:45 ng gabi sakay ng isang pamprobinsyang bus galing Maynila. Biyaheng super sarap, talagang makakatulog ka at makakapagpahinga sa halos 8 hanggang sa ng biyahe depende sa daloy ng mga sasakyan. Sa paggising mo'y bubungad na sa iyo ang isang magandang umaga, pero sulit naman sa pagbaba mo dahil mawawala na ang iyong mga stress. Sa halos 23 bayan ng Ilocos Norte, natatanging kabisera nito ay ang Lawag City na kung saan matatagpuan ang sentro ng kalakalan ng lalawigan. Hindi mo maikakaila na talagang maunlad na ang syudad na ito. Naandito ang Kapitolyo, mga naglilipa ng business establishments at ilang heritage sites. Kabilang dyan ang Lawag City Sinking Bell Tower, isang simbahan, bukod pa'y dinadayo ng ating mga kababayan. Ito lamang kasi ang pinakamataas na bell tower sa bansa. Sunod nating tunguhin na napakagandang Fort Ilocandia Hotel and Resort. Sulit, makakapagpahinga at mamamangha ka dahil sa ganda ng lugar. Kilala daw ang mga Ilocanos bilang kuripot. Naku, akala nyo lang dahil mapagbigay din kaming mga Ilocano. Sa bawat lugar na aking dadayuhin, abay, napakagalang at napakabait na mga sumasalubong sa akin. Marami ding pagdiriwang o festivals na ginaganap dito, gaya ng Family Festival, Empanada Festival ng Batak City, at Himala sa Buhangin, a fire dance program sa Paway Sand Dunes. Napakasasarap din ang mga pagkaing ipinagmamalaki ng lalawigan, gaya ng sikat na pakbet at bagnet. Heading north, nadaanan namin ang Burgos, Ilocos Norte, kung saan makikita ang sikat at pinakamataas na lighthouse sa bansa, ang Cape Bujidor. Sa unang tingin, animoy nakakatakot, abay hindi. Napakatagal na kasi nito pero mabutit na ipreserba at umiilaw pa kapag gabi na. Yun lang, mapapagod kang akyatin dahil sa tarik ng mga hagdanan nito. Pag narating mo ang pinakatuktok ng lighthouse, matatanaw mo ang bahagi ng South China Sea o West Philippine Sea sa kasalukuyan. Napakalakas din ang ihip ng hangin sa pinakatuktok. Napakasarap sumigaw lalo't isisigaw mo ang pangalan ng iyong pinakamamahal. Kung mga windmills naman ang trip ninyo, nandiyan ang Banggi. Sa malayuan, kala mo'y napakaliit na mga ito na animoy electric fan sa tapat ng karagatan. Pero kapag lumapit ka na, nyay, ang laki-laki pala. Sa pinakadulo ng lalawigan, nariyan ang tila Boracay of the North, ang Pagudpod. Sa aking pagdating doon ay siya namang pagdagsa ng mga local and international. Naabutan din namin ang paglubog ng araw sa harap ng beach. Kapag tinuloy-tuloy mo ang pagbiyahe ay siya namang madadaanan mo ang Patapat Bridge na kumukonekta sa mga lalawigan ng Cagayan. Masasabi nating Ilocos Norte, it's really more fun in the Philippines. Mula sa Pagudpod, Ilocos Norte, ako si Julius Disamburon nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.